Kaya pala binansagan ang Halsima Highway as one of the most dangerous roads in the Philippines. Well, nakita nyo naman na siguro ang naging danger ng kalsada. By using motorcycle, it is not possible para mag-pass through. Yung ang kasabay ko dyan na FX saka isang Delica, hindi na nila tinuloy. But nevertheless, wala akong choice. Kaysa naman gabihin ako, let's find a way. Di ba? So ganito na po yung naging adventure natin. So ito yung isa sa mga kailangan nating i-conquer before tayo makauwi. The danger of Halsima Highway. Well, nagkaroon na nga ng bagong river. Baka ito natawagin nila ang Halsima River, 'di ba? Ang hirap po. Ganyan po yung naging situation natin while we on our road going back home. Medyo pahihirapan po tayo ng konti kasi yung sa kalsada na dumadalo yung tubig. Hindi ko alam kung anong nangyari sa drainage system nila. Ang problema kasi maraming road construction kaya nakadivert lahat yung mga tubig sa kalsada. And dito po, bakit nga biglang tumigil ang mga sasakyan? Iniisip ko rin bakit? Pero motor tayo And wala pong pasalubong. Walang galing dun sa kabila. Pag ganyan, naku, isipin mo na. May slide sa kabila. So wala tayong choice. Kailangan din nating mag-take the risk kasi nandito na tayo. Parang useless pag bumalik pa tayo. So susuungin natin yan. Pag ba turista ka or baguhan ka dito sa Halsima Highway, naku, take note mo na itong mga ganitong pangyayari pag tagulan. Kasi parang normal na po yan dito. Yung bato mismo nasa kalsada na And yun na nga. Nag-decide ako na take the risk ako. Sasalubungin natin. At aaliman natin kung ano nga ba ang naging problema dito sa kalsadang ito. Kasi mahirap na Para at least, malay mo, pwede pala yung motor, yung mga 4 wheels lang ang hindi makakadaan. At yun na nga. Sorry sa mga dinaanan natin and shout out na lang sa mga nakasabayan ko. Yung mga na-stuck dyan sa slide malapit sa may highest point. Pagitan ng highest point yan saka dun sa kainan ng Morningstar. Yan. So, bye-bye muna. Iwan ko kayo. Sana makalusot ako. Kasi alam ko may slide dito sa banda rito Sa pinakadulo nito siguradong may slide. 100% ako. Kasi tingnan mo walang usad yung mga sasakyan. Kaya pala ito ang tinatawag nilang one of the most dangerous road. And ayun na nga. Pasensya na lang kasi nabasa yung ating camera. Hindi nakapag-focus pero ayan Galing po yan sa taas. Lakas ng ragasan ng tubig. Ang ginawa ko po dyan is iniwan ko muna ang aking motorcycle. Yan. Chinek ko muna. Kasi malalim yan Medyo malalim. Chinek ko muna kung kaya ng motor ko. Kasi kung hindi pa yan umabot sa aking tuhod, pwede pa. Pero pag umabot yan sa aking tuhod, alanganin na. Sa mga pasensya na po sa video natin. Hindi natin na-clear kasi alalang-alala ako. Pero yung kalsada talaga dyan, ayan kung makikita nyo. Yung ragasa at lakas ng tubig natin dyan. Wala pong nakakadaan dyan na even motorcycle and 4 wheels vehicle. Hirap talaga. Diyan na po kasi nagbagsakan yung tubig mula sa taas. Ayun, na-open doon. Nakadaan na ako doon actually. Hindi ko lang na-videoan pero mahirap na kasi baka matumba ako. Sayang naman. And welcome to Bugyas na daw tayo. So yun ang naging adventure natin on the first part of our ride. The Halsima River and the landslide. Almost to the highest point. Malapit sa highest point po iyon. And hindi pa tayo kumakain. Hindi pa tayo take a rest kasi parang alanganin yung biyahe natin pero wala akong magagawa. Nandito na tayo and tuloy na natin. So ayan, lampasan na natin kasi welcome to Bugyas na daw. So ibig sabihin nalampasan na natin si Atok. So ano kaya ang magiging challenge naman sa atin ni Bugyas? Okay, first challenge, Bugyas. Yun, malakas ang ulan kaya yan. Hindi na napigilan ng mga damo na yan yun. Pumagitna na sila sa kalsada. Ingat-ingat na lang and ito pa. Dahil sa lakas siguro ng tubig ang tataas ng mga kanal dito. Kaya kung mga motor nyo is mabababa, lowered, mga sasakyan nyo is lowered, ingat-ingat na lang po kayo dito sir and ma'am
Ang tataas ng mga butas dyan. Ito naman, hindi ko alam kung saan ang bandar to. Pero ito yung sinking din na matagal ng sinking to. Kaya hindi masyadong stable yung lupa rito. Kaya pahirapan din tayo. Ayun, muntik ang akong mabato nung nakasalubong nating elf. Nagbato pa siya ng bato. Ganun kahirap. Kaya dahan-dahanin natin. Yung mga dinadaanan ng tubig na yan, malalalim po yan. Kaya ingat-ingat na lang po tayo ha. Baka masayad-sayad kayo dyan, masiraan pa kayo ng mga under chassis. Yung mga pang-ilalim natin. Mahirap nang masirahan habang ganito ang weather. Tapos nandito ka sa kalsadang ganito. Ito yung situation. Masiraan ka pa. Naku po. Sana kayanin natin. Kasi mahirap na. So, shout out sa mga Halsima Road Warriors natin na nagme-maintain dyan. Sana po ingat-ingat na lang po tayo. Mahirap na. Alam mo naman, pag nasiraan kapag ganito, saan kaya saklolo? Sana mayroong magsasaklolo. Paano pag wala? Paano pag gabi? Kaya ingat-ingat na lang po tayo lagi. Pag nagra-rides tayo, lalo pa inaabot na tayo ng hapon at gabi. Okay? Kaya sana po, wag po kayong matakot. I-try nyo rin yung adventure na binigay sa atin ni Halsima Highway. Kasi hindi biro yung pinagdaanan natin eh. Kanina nga dun sa may malakas na tubig, on the first part of our video is doon ako dumaan sa may sidewalk na yun. Pinakyat ko doon yung motor ko. Mahirap na kasi eh. Kasi ang hirap talaga. Paggabihin ka talaga mas mahirap. And that's it. The beautiful view of Abatan, Bugias, Benguet. Nandito na ako. Wala na akong choice. Ayan na. Malapit na ako. Malapit na. Welcome to the Highlands. Nandito po tayo ngayon sa Highland Roads. Kinalimutan natin. Alam naman, from the first part, may naging ma-action po yung ating pagbiyahe. Pero ngayon po is malapit na tayo. Pero yan, marami po tayong road construction along Halsima Highway from Baguio until makarating ka ng destination mo. So right now sabi ko sa inyo, we'll be heading towards home. Masarap din kasi minsan mag-unwind ka sa mismong bayan mo. So sa mga nakakaalam po kung nasaan tayo ngayon, comment lang po kayo, comment down below. Pero alam nyo naman na, nandito na tayo sa paikot-ikot na kalsada. Parang yung ex mo lang, pinaikot-ikot ka, pero pinaasa ka lang. Kaya pag nagra-rides po tayo, laging paalala po natin sa ating mga sarili na ride safe and be home healthy. Baka sa bilis mo, hindi ka na makarating. Kaya ingat-ingat na lang po tayo dyan mga ka-riders, mga ka-traffic natin, no? So yan na po. Malapit na tayo dun sa boundary. Sa boundary po yan ang Mountain Province and Benguet, Yan, ang gandang view, pero masarap kasi pag dadahan-dahanin mo yung pag nagpapatakbo ka rito para at least makita mo rin yung ganda ng kalsada. Tapos almost yung kalsada natin dito, Kaya hindi ako masyadong mabilis kasi naglulumot na yung kalsada natin kasi may tubig na. And ayan na nga, nandito na tayo. Thanks God. Kahit ano ang pinaghirapan natin sa mga previous roads na dinaanan, nandito na tayo sa Welcome to Mountain Province. Saka nakakaalam po kung ano yung kabaliktaran ng Welcome to Mountain Province. Comment down below, mga sir and ma'am, no? And we will be passing through yung Mount Tatacliff, yung nag-disable during the earthquake. Almost pahirapan din yung biyahe dati. And ayun, kung nakikita nyo po yung from green na yun, yan. During dun sa earthquake, di ko alam, last year ba yun, yan. Yan po yung gumuho. And kailangan natin siyang tahakin. Wala tayong choice. Kasi pag dun tayo sa diversion, naku po, mahihirapan tayo kasi gagabihin talaga tayo sa kalsada. Kaya ayun, kailangan natin mag-take the risk. Pero paalala lang lagi nyo tignan nyo po yan. Yan yung notice nila. Falling rocks daw. May nahulog na bato. Buti pa nga yung bato nahuhulog eh.
Yung iba diyan ayaw pang mahulog kaya nagbabaak na sila. By the way, 'wag na nating patagalin, punta na tayo. Ito na, naka-focus ako sa taas, 'yan. Diyan sa na-rock netting sa mga bato na hangin diyan sa taas, diyan ako naka-focus kasi ang mahirap ng mabagsakan. Nakatigil yung FX. Di ko alam kung bakit tumigil pero nagsingis naman na mauna na tayo. Akala ko kailangan niya ng tulak. Yan po kasi, yan. Ganyan po kaya taas. Pag nabagsakan ka diyan kahit ni kalaking matang bato, naku, baka magkabukol-bukol tayo. Ito yung kalsada doon na nahulog during the earthquake. Ang haba niyan, dalawa yan, pati rin sa kabila. And ang hirap nga, hangin yan. Anytime, anywhere, biglang may nahuhulog dyan. Kahit umuulan man yan o hindi, mas malaki pa nga yung chance pag medyo mahangin. O, ayan. Kaya dapat ingat-ingat na lang po tayo. O, tignan nyo yan, o. Yan. Nakahang na po yung ating mga bato dyan. Anytime, pwedeng mahulog yung mga yan. Kaya ingat-ingat na lang po tayo sa mga biyahero, mga motorista. Yan. Ito yung mga dapat nating laging tandaan. Yan. Always tignan nyo po yan. Mamaya baka mapagsakan po tayo. And thank you na lang dun sa mga officials natin. At least, mabilis naman nilang nasemento yan. Meron din na ring rock netting para at least ma-protect po. Ay, hindi na natin maulit pa yung mga nangyaring gano'n. Kung hindi man natin mapigilan, at least konti lang yung magiging effect. And ayaw talaga ata kung pauwi. Ginabi na nga ako pero slide pa rin. Sa may bandang Sabangan na po tayo rito mga chong. Pero ano ba yan? Hintay-hintay na lang. Di bali, makakausad din tayo.